Today's the day. Hi, Ted. Magandang araw sa inyo at welcome back sa aking mumunting channel. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking YouTube channel. At pangalawa, gusto kong iparating na magkakaroon po ng event si Kia Philippines na gaganapin sa Nuvali. Pero ang flow ng program kasi na yun ay magsisimula sa Alabang. Para sa event na yun, magkakaroon po ng celebration si Kia Philippines para sa 1-year anniversary ng mga Kia Sonet owners. Sa program na yun, may mga binigay na silang detalye. Ang isa doon na pwede makapag-pick ng interest nyo is yun nga, i-showcase nila ang lineup nila, yung may mga pa-test drive, at nakapila yung mga models nila ranging from internal combustion engines to hybrids at electric vehicles. Gaganapin yun sa June 22, which is most probably by this time of upload. Sa mga interesado po sa mga Kia units or gusto mag-test drive, punta lang po kayo sa Nuvali. Sa tingin ko, Soledad yun o Soledad. Basta yun sa Nuvali. And kita-kits na lang po tayo doon. So ngayon nga, ang episode na gagawin ko ngayon ay magpo-focus sa kargahan. Specifically yung mga sa taas ng bubong, mga kargahan sa taas. Which is most probably mga crossbars, roof racks, roof rails, roof boxes, mga ganyan. So ang bala nga namin ni Mrs. ay mag-camping ng June 22. Nagkataon din, nagsabay sila ng Kia Philippines na event. So para isang bagsakan na lang, ilang araw na lang kasi ang lilipas, schedule na namin yun sa camping namin. So by that time, kailangan namin mag-prepare at kakailanganin din namin sana ng mga options or mga gamit or options na mapaglalagyan ng mga gamit namin. So, ang ginawa ko, nag-reach out ako sa 3 companies or 3 brands na nakursunadahan ko at ni Mrs. At dahil nga doon, titimbangin namin siya at pag-iisipan kung sino ang mapupusuan namin. Kung di nyo natatanong, mahilig kasi kami mag-travel at some kind of camping na rin kung tutusin. Kaya any type of help pagdating sa cargo-related na usapan ay malaking bagay na yun or malaking tulong na yun para sa amin. Isa talaga sa mga hinahanap ko sa sasakyan is yung may roof rails na functional. Dahil alam ko sa sarili ko na eventually hahantong ako sa mga gantong mga activities kagaya ng pag-camping tsaka mga kargahan. Kaya personally din, hindi ako nagagandahan sa mga crossovers or SUVs na walang roof rails. Lalo na kung gusto mo ipamukha sa mundo na gusto mo maging crossover or mag-pretend na isang SUV. Pero ako lang yun lang yung pananaw ko. Pwede naman kami bumili or magpakabit ng mga OEM na roof rails. Kasi yun naman talaga yung unang plano ko. Kaso, kung magpapakabit naman daw kami ng OEM na hindi naman magbubutas, personally hindi kami ganun kakampante, lalo na kung may warning na nakasulat sa rails na do not load. Kaya nag-hold off muna kami sa plano na yun at nagtititingin muna kami sa iba pa namin mga possible options online. Meron ako na shortlist, 3 lang doon ang nakursunadahan ko. Kaya yun yung mga nilatag ko na options sa misis ko para pumili nga siya kung ano yung magugustuhan din niya. Masyadong fancy misis ng mga roof boxes. Specifically yung Tulin na brand. Kaya no contest, doon agad ang ending. Kahit gaano kaangas yung design na piliin ko, mas naisin ko yung parehas kami mag-agree at walang sapilitan. Genuine na masaya kayo parehas. Ika nga nila, di ba? Happy wife, happy life. Kaya isang araw, natulog lang ako saglit, tapos paggising ko, ayun na, nasa showroom na kami ng Tuli. What? So, ayun nga, kami ay nagbabalik sa Tuli para tumingin-tingin ng mga products nila at makita rin ni Mrs. in person yung mga offerings nila. I-meet uli natin si Sir Florante at kausapin sila about sa roof baskets. Baka mamaya may dagdag kaalaman tayong makuha. And at the same time, para malaman na rin kung may compatibility issues ba kung sakali. Si Force, yung na natin lagi natin pinag-uusapan. Si Force. Oo, tapos ako yung nagsabi baka magustuhan mo si Motion. Which is yun. Parang gusto mo Ay. Well, hindi, yung design. Oo, kasi yung bakal. Pwede. Unahin natin tingnan yung boxes tapos daan tayo dun sa likod. Nandun sa likod yung mga tents. Ganda ng motion na. Motion yan. So, ito po yung model na Force. Namimili kasi kami kung ito o yung Motion. Si Mrs. kasi si Force ang gusto niya. Pero ako naman, si Motion ang trip ko.
May ganito din pala sila. Pwede to pantapat sa mga tour, yung mga madalas gamitin ng mga tao sa campings nila. Ayos tong bags nila. Yung itsura di lang pamporma, may pagka-outdoorsy din ng datingan. Ganda na ito ilagay sa roof box. Itong blue parang gusto ko gamitin sa airport. Nice. Formal datingan, pero iba yung vibes na pinaparamdam niya. Nice. Parang gusto ko bigla mag-splurge para sa mga maliliit na bags na to. Ang gara kasi tignan, tapos parang gandang gamitin pagpapasok ka sa opisina. Spare ka dyan. Ganda sana nito kung kaya lang ng Sonet. Kaso sobrang bigat nga lang. Yung sabi ni Sir Florante, di lang talaga siya advisable sa mga malalambot yung bubong, tsaka yung mga hindi daw naka-bolt na rails. Sayang, ganda pa naman sa Sonet. Ang cute. Ganito lang yung gusto kong table, oh. Maliit lang. Ito lang yung pagpapunta lang tayo sa sa Mount Plaza. Yan, pwede Okay yan. naman. Papatong mo lang. Patong lang. Diba? Pero yung Hindi, may black and silver siya, kumbaga. Ganun ang baka hindi mo sila. Ha? Hindi. Testing lang naman. Hindi ko alam na... Ito testing lang. Itong mga Itong mga owning target natin next. Para meron tayong parang cannon or rocket launcher sa gilid ng kotse. Pagkatapos na maiksing pag-uusap namin ni Mrs., we
we ended up buying yung Force XT na roof box. Sa crossbars nga pala, may iba pa silang variations. Merong gantong style. Meron din yung mga nakaganon lang. Ito pinili namin kasi may plano kami na mag-expand or magdagdag ng iba pang gamit sa hinaharap. Yung mga pwedeng lagyan dito papunta doon. Possible yung awning. Yun yung isa sa mga pinupuntirya ko. By the way, add ko lang, itong bar na to, may dalawang kulay kayo na mapagpipilian na ganito, bakal na bar. Yung mga mapagpipilian nyo ay yung black or itong silver na to. Ang black ay may special coating na may pagka-magaspang siya, whereas yung silver, ito, ay may pagka-smooth na finish. Maayos naman ang grip o yung kapit nila parehas. Pero ang difference, mas maganda ang kapit ng black dahil mas magasbang yung texture niya. Pero kahit ganun nga ang nalaman namin, nag-push pa rin kami sa silver para naman may difference sa kulay. Kasi medyo dark na ang Gravity Gray. Tapos gagawin pa rin black to. Para may iba namang kulay na mangibabaw. Bakit nga ba Force XT? Una sa lahat, may cover na siya. Di na kami mamumblema pa na magtrapal pa, tapos tali-talian sa paligid yung mga gamit sa bubong. Pangalawa, yung price niya. Di namin ipagkakaila yan. Yung motion kasi is almost twice the price na ng isang Force XT. Tapos yung pangatlo, yung shape niya. Yes, mas slim si motion kumpara kay Force XT. Well, sabi nga rin ni Mrs., yung difference niya sa height, mas marami kami makakargang mas bulkier at bigger na gamit doon sa Force XT compared kay motion na slim, medyo kasi siya, aerodynamic din kasi. Well, kagaya nga niyan, ang mangyayari kasi niyan is mas ma-accommodate ni Force XT yung mga gamit namin sa camping dahil nga yung iba doon medyo bulky kagaya nung tent kumpara sa motion. Pero hindi ko mapagkakaila. Maganda at medyo futuristic ang design ng motion. At dyan po muna natin tatapusin itong palabas natin ngayong araw na to. Shoutout nga pala kay Sir Florante, kay Sir Benji, kay Sir Erwin para sa pag-accommodate nila sa amin, pag-welcome nila sa amin, pagtulong nila sa amin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi namin masusukatan at hindi namin malalaman kung babagay ba, may tutugma ba, o magkakaproblema ba ang roof box sa baby kaiju namin. Napakagandang customer service experience talaga yung naramdaman namin nung nandun kami sa showroom nila sa Tuli. Kaya maraming salamat sa inyong tatlo. Maraming salamat nga pala sa Tuli Philippines, sa Jake Bros, at kay Boss Merrill. Sobrang saya po namin mag-asawa. Sa pamamagitan ng video na to, gusto po namin parating sa inyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyo. Excited na si Mrs. na mag-camping at gamitin nga at ma-try out yung roof box nyo ngayong darating na linggo. At siya nga pala, salamat din nga pala sa mga nag-subscribe sa aking mumunting channel. Like usual, hanggang dito na lang muna uli. Paalam muna pansamantala.